Okay, good evening. Ako nga pala si David Nicolo from the Philippines. Ito yung first video ko about rigging. So marami ako nakikita nagko-question sa rigging. Lalong-lalo na yung inverse kinematic. Ako nga pala, side commercial lang. In-invite ko kayong sumali dito sa Comic Con Challenge 2015. Meron siyang tatlong klaseng category ng contest. Merong 2D, merong 3D, 3D, 2D, and then animation. Okay, so let's go to the rigging. So, yung rigging na sinasabi ko dito ay yung rigging ng buong katawan. Yung rigging na gagawin natin for this tutorial, yung first ay yung rigging ng foot setup. Okay? So, yung wireframe, yung character ko ngayon ay naka wireframe unshaded. Sorry, off ko yan. So, every time na gumagawa tayo ng skeleton, tinatanggal natin yung, ino-on natin yung x-ray joints under shading. So, tandaan yan. On nyo yung x-ray joints. So, every time na maglalagay tayo ng bone sa loob, kitang-kita nyo kaagad yung nangyayari. So, punta tayo sa side view. Spacebar, right click, sa Maya, side view. Tapos, dagdag tayo ng skeleton. Check nyo yung joint tool. Ngayon, every time na naglalagay tayo ng bone, mapapansin nyo yung cursor natin dito sa right side of the screen. Nagbago ng itsura. Naging parang plus na may dot sa gitna. Ibig sabihin, nag-indicate na nandito tayo sa joint tool na section. Okay? So, for now, yung aking short bone radius ay nakalagay sa 0.5. Tingnan ko kung gaano kalaki. And then, kapag satisfied na ako dun sa laki ng bone, pwedeng leave ko na siya as is. O pwedeng, pag halimbawa, di pa ako satisfied, babaguhin ko lang yung value dito sa short bone radius. So, click ko dito sa taas and then sa baba. Hindi dapat sa baba tapos sa taas. Dapat taas mo na pati baba kasi dito yung rotation ng ating bone pag ganun. Hindi naman pag ganun yung rotation. Okay? So, after nyong gawin yan, wag na kayong pumindot pa ng kahit ano kasi continuously, kapag pumindot kayo anywhere in 3D space, continuously maglalagay si Maya ng bone kapag nandito pa kayo sa joint tool section. So, after nyo magawa yung framework ng pinaka-bone, gusto nyo bumalik sa select mode or translate mode, pindutin nyo lang yung Q, W, E, or R. So, yan. Balik ako sa translate mode. Off ko to. Balik ako sa perspective view. Oops. Perspective view. Yan. Masyado malaki yung bone ko. So, gusto ko siyang liitan. Punta kayo dito sa click nyo yung bone, click nyo yung radius. Kung gusto siyang liitan, punta kayo dito sa radius. Pero dapat, kung entirely, halimbawa, isang buong daliri gusto nyo liitan. Kasi iba naman yung size ng bone dito sa hip, iba rin yung size ng bone sa daliri. So, may mga times na mag-a-adjust talaga tayo ng sizes ng ating mga bone. So, gusto ko tong liitan. I-click ko to and then type nyo dito sa mail script ay select minus high. Ibig sabihin, sineselect nyo yung hierarchy, buong hierarchy ng framework ng buong bone. Halimbawa, kung may child pa siya, lahat yun masaselect unto the end. Okay, so select minus high, naging white. That indicates na nakaselect na yung parent na bone na yun and then yung other child na, which is tail bone. So, gawin natin 0.3 lang. Ay, oops. 0.3. So, duplicate ko to. Bakit? Kasi gusto kong ayusin yung rotation at location ni Maya. Merong ang pangit kay Maya kasi sa Autodesk Maya, every time na gumagawa tayo continuously ng bone, nagkakaroon siya ng deformation sa rotation. So, hindi niya na-maintain yung actual rotation. Wala siyang pang-calculate ng rotation sa z-axis. So, kailangan natin siyang i-duplicate. So, duplicate. Ilalagay ko siya dito. Hindi yung maglalagay tayo ng bone na ganun-ganun. That's old school. So, this time, ang gagawin ko,
i-unparent ko to. Shift T. Tapos buburahin ko na to. Ngayon, hindi ko na, gusto kong makita kung saang axis na nakalagay yung rotation ng aking bone. So, pupunta ako sa sa display, sa transform display, location rotation axis. Pag pinindot nyo yung control, shift, and then left mouse button, mapupunta siya sa ating shelf dito. So, every time na gusto nating makita yung axis niya, click nyo lang yung bone and then click LRA. So, yan. I-move ko siya doon sa kung saan umiikot yung aking socket ng hita. So, Control D ulit. Ilalagay ko naman siya dito sa aking bone ng aking tuhod. Yan. As much as possible, dapat nasa loob siya ng mesh. And then, Control D ulit sa ankle naman. Control D, tapos dito naman sa may bago kayong mag-tiptoe. Yan. And then last, yung sa pinakadulo ng paa. As much as possible, dapat yung ating bone ay nasa loob ng mesh. Yan, dapat wag siyang lalagpas. Liliitan ko pa to ng konti kasi baka pag nag-bend siya, masyadong malakas yung ating influence. So, after nyo makuha, makikita nyo, pare-parehas na ngayon yung rotation nya. This time, pwede natin siyang i-parent. So, select ko muna lahat. Select all. And then, press LRA. So, i-parent ko to dito. Hanggang sa makaabot tayo sa hip bone. P. Then, press P. Click nyo to dito. Then, press P. Oops. Ayan. And then, click nyo to dito, then press P. So, after that, after nyo gawin yan, i-mirror natin sa kabilang side. So, select natin yung gusto nating i-mirror. Siyempre, hindi natin gustong i-mirror si hip bone. But first, pangalanan po pala muna natin. So, click nyo to, yung pinaka-join na itong pangalan to ay hip. Pangalan naman nito ay upper leg underscore L. Ang pangalan nito ay lower leg underscore L. Lower leg underscore L. And then ito ay si ankle underscore L. And then ang pangalan naman nito ay si ball underscore L. And then sa dulo si toe underscore L. Okay? So, after nyo siyang pangalanan, mirror na natin. So, click nyo siya. Punta tayo dito sa skeleton. Mirror joint options muna. Tapos, pagbukas nyo yan, hindi kagad dyan ang settings. Ito yung settings natin. So, walang nakalagay na indicator, ganun. So, yung ginawa natin, search for, mirror kasi natin sa kabila, search for underscore L, papalitan natin yung mga pinangalanan nating underscore L ng underscore R. Ngayon, yung mirror across, since nagmi-mirror tayo dito sa axis na to, from this area to this area, kailangan natin siyang i-mirror within Y axis and Z axis. Kasi pag ganun eh. So, kung pabaliktad nyo naman siya gustong i-mirror, Y-X axis naman. Kung pataas naman, XZ. So, punta tayo sa YZ kasi gusto ko siya pag ganun. And then, press mirror. Kung mapapansin nyo yung pangalan ng ating character, pangalan ng ating bone ay naging upper leg underscore L na. Yung mga nanditong side. So, after nyong piliin yan, select natin lahat ng bone. Click nyo yung hip and then click nyo yung select minus high dito sa meld script. Tapos, na-select na siya lahat. Tapos, freeze transformation natin. This time, mawawala lahat ng ating default na ginawa. Kung nag-rotate man tayo, mawawala yun. So, modify, freeze transformation. Control-Shift-click nyo to para malagay na siya dito sa shelf. So, hindi na kayo basta pupunta na lang dun, tapos ganun ulit.
So, after nyo siya ma-select, freeze transformation. So, lahat na siya na freeze transformation. So, this time, gusto ko siyang lagyan ng IK handle. Punta tayo sa skeleton, IK handle tool. Ngayon, ang gagamitin natin ay RP solver. So, yung default niyan, SC RP. So, sa mga gumagamit ng Maya 2014 or 2015, ang nakalagay dyan ay dito sa solver ay single chain solver. Ang nakalagay naman sa RP solver ay rotate plane solver. So, ang piliin nyo, rotate plane solver. Gamit ko kasi ay 2013 na version. So, nilagay ko siya dito. So, mapapansin nyo yung aking cursor, nagbago na naman. Naging plus na may dot sa gitna. Click nyo yung bone ng ankle. Tapos, i-click nyo yung dulo ng bone ng yung bone nitong ating upper leg. So, next, after nyo gawin yan, gagawa tayo ng locator ng pole vector ng tuhod. Kasi every time na itinataas ko to, may mga portions, ayun o, pumupunta siya dito sa left side. Gusto ko kapag tinaas ko siya, diretso lang siyang nakaturong ganon. So, dapat meron siyang target dito. Para kapag tinaas natin siya, diretso siya, hindi siya nagiging pike o kaya sakang na ganon. So, para gumawa nun, punta tayo sa curves dito. Gagawa akong circle. Tapos, snap ko siya dun sa tuhod. Hold V. Snap dun sa tuhod na bone. Litan pa natin ng konti. Yan. And then, move natin ng konti dito. Sa rotate X, gawin natin siyang 90. Yan. Tapos, i-mirror ko siya across. Again, pag nag-mirror tayo ng joint, ang ginagamit natin ay mirror joint, syempre. Kapag nag-mirror naman tayo ng objects, muka, ganon, ang ginagamit natin ay duplicate special. So, saan makikita yon? Click nyo to. Before kayo mag-duplicate special, press nyo yung Control and then G. Control group. If ever merong group ng mga locators dito, pwedeng basta nyo na lang siyang ilagay na ganun by pressing Control G. So, edit, duplicate special options. Tapos, ito yung reset settings. Ito yung normal settings niya. Itong column na to, nagsisignify siya ng x-axis. Ito y, ito and z. Ito naman z. So, sa Maya 2014 and 15, meron na siyang indicator ng x, y, z dito. Pero ito talaga, yun talaga nagsisignify ng mga axis. Since yung ating location for this one ay positive 1 sa scale, gusto natin siyang ilipat dito in what axis? Ayan, nandito tayo sa x-axis. So, ito yung babaguhin natin na options. So, gawin natin negative 1 para katumbas na katumbas nito. If ever yung inyong locator ay nakalagay sa 1 point something, ano ba, 1.98, ang ilalagay nyo naman dito, negative 1.98. So, duplicate special. So, nakatama na siya doon. So, nakalimutan kong maglagay ng IK handle sa kabila ng aking paa. So, skeleton, IK handle tool. Click dito. Tapos, click din dito. Yan. So, pangalanan ko muna yung aking IK handle. So, pangalan nito ay ankle IK underscore R. Pangalan naman nung kabila ay IK ankle underscore ankle IK underscore L. So, stop ko muna yung video and then next, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng full vector na ganyan dito sa kabila. Okay?